Na araw na naman na natapos, kapatid. 6 na araw na naman na nagdaan. 6 na araw na nagawa natin ang para sa trabaho. 6 na araw na nagawa natin para sa mga responsibilidad natin, para sa sarili at sa pamilya natin. 6 na araw na nagawa natin ang mga errands natin, personal, sa trabaho o sa negosyo man, na may lakas, pagpupursige at pununong motibasyon para sa buhay at para sa mga pangarap. Pero bakit pagdating ng isang araw para sa Panginoon, biglang lumalabas ang mga salitang, pagod na ako, next week na lang, may labahin pa ako, o sa bahay na lang ako? Bakit ganun, kapatid? May time ka sa lahat ng bagay, pero wala kang time para sa Diyos. May problema. At sigurado kung hindi yun dahil sa iyong oras, hindi yun dahil sa pagod mo. Pakinggan mo to, kapatid. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ika-7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Kapatid, malinaw po ang nakasaad dito. May araw ang Diyos na inihihiwalay para sa Kanya. Hindi dahil kailangan niya tayo, kundi dahil kailangan natin siya. Bakit? Para magkaroon tayo ng kapahingahan, hindi po para sa physical nating katawan, kundi para sa ating kaluluwa, kundi para sa ating mga espiritu. Araw para ma-refill tayo spiritually ng Kanyang mga salita. Mabusog ang espiritu natin ng pagpapala at biyaya niya. Araw para maalala natin na siya ang source ng lakas natin sa nagdaang 6 na araw. Hindi po optional ang pagdalo sa mga gawain, kapatid. Ito ay utos mula mismo sa Diyos. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaligtaan ang ating mga pagtitipon. Hindi sinabi doon, umattend ka pagka hindi ka busy, o sambahin mo siya pag feel mo lang. Hindi ganon, kapatid, kundi huwag mong iwasan ang pagdalo sa gawain. Ilaan mo ang araw na ito para sa Kanya, i-priority mo siya. Ito ay tanda ng pagsunod natin sa Kanya, ng pag-ibig natin at pasasalamat para sa Kanya. Si Jesus nga po mismo, consistent sa pagsamba. Mababasa po natin sa Luke chapter 4 verse 16, He went to the synagogue as was His custom. Regular po yun, consistent, hindi pa minsan-minsan lang. Si Jesus na po yun mismo, the Son of God, na naglaan ng araw para sumamba. Tayo pa ba? Ikaw pa ba? Kapatid, ang church ay lugar ng lakas, ng pagdama ng espesyal na presensya ng Diyos at pagpapatatag po ng ating pundasyon ng pananampalataya. Utos po ito ng Diyos, pero hindi po ito obligasyon o sapilitan. Mababasa po natin sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Hindi po sinabi doon na I was forced, I was drugged, I was pressured. Sabi doon, I was glad. Kasi alam niya, sa simbahan, sa church, dito lumalakas ang faith natin. Dito nagkakaroon ng peace. Dito tinutugon ng Diyos ang puso natin. Dito tayo tinuturuan. Dito tayo inaayos at pinapalakas spiritually. Kaya kapag hindi ka umaattend sa gawain, ikaw ang lugi, kapatid. Because you miss the word of God and His message. You miss the worship. You miss the encounterment. You miss the blessing. You miss the growth. At ang mas masakit pa, you slowly drift away from God. Kaya sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom of God. Hindi pangalawa. At lalong hindi panghuli. Hindi kapag may extra time ka lamang, kundi seek first. Prioritize. Kapatid, today is Sunday. 6 days na tayong binasbasan ng Diyos. 6 days niya tayong prinotektahan. 6 days niya tayong sinuportahan. 6 days niya tayong pinagpala at binantayan. Hindi ba makatarungan na ibigay naman natin ang araw na para sa Kanya naman talaga? Isang araw lang, kapatid. Isang araw lang. Sama-sama tayo, sabay-sabay tayo, magpuri, mag-worship, sumamba at magpasalamat sa Kanya. Hindi dahil kailangan niya tayo, kundi kailangan natin siya. Kapatid, habang tumatakbo ang buhay, parami ng parami ang responsibilities natin. Pero isa lang ang hindi dapat mawala sa buhay. Yun ay ang paglapit mo sa presensya ng Diyos. You need church. You need family. You need the Word of God. You need worship. You need God. Let's go to church. Let's honor the one who keeps us alive for the past 6 days. Let's give Him the one day He deserves. Hindi lugi ang taong inuuna ang Diyos. Hindi dihado ang taong sumasamba sa Kanya. At hindi talo ang taong nasa presensya niya. Ang lugi, ikaw, kung patuloy mong tatanggihan ang invitation niya para sa iyo. Biruin mo yun, kapatid.
the Creator of all things, heaven and earth, inviting you to His house to feel His special presence. Kaya sino tayo? Sino ka para tanggihan ang imbitasyon na ito? Kaya ano pang hinihintay mo, kapatid? Hinihintay ka ng Panginoong Hesus sa kanyang bahay-sambahan. Attend ka na, kapatid. Church ka na.